No? Sayang. And my respect is not for sale. You must earn it. Kung sasabihan mo ko na wala akong respeto, I don't care. Hindi mo nga alam kung kanino ako may respeto. Rumespeto ka ba kanina nung nagtanungan kayo? Rumespeto ka ba sa rules ng host? Ask yourself. No? Wala. Mahirap respetuhin kahit matanda ka na, mahirap kang respetuhin. Kung ganyan lang, hindi mo nga kayang respetuhin ang host natin. Lumuhod ka muna. Humingi ka ng tawad. Anong kasalanan ginawa ko sa iyo? Kasalanan bang hindi magbigay ng respeto sa mga taong hindi ka-respeto? I don't think so. Hindi ka naman si Jesus, hindi ka naman Misaya. Hindi ka naman Diyos. Kung Diyos ka, may binuhay ka na ba? May binuhay ka na bang patay? No. I don't think so. Kasi galing ako sa Diyos. Anong connection? Ikaw ba yung berbo na nagkatawang tao? Yan nangyari lang. Yung salita ng Diyos, nabasa mo lang narinig mo lang Diyos ka na yan. Chuy, walang Diyos na nagsisinungaling. Walang Diyos na merong saltik. No? Mahirap. Okay, time na. So, sunod naman lang si Defender. Defender, kaya nasusunod, papayag. Okay, busy ata si Defender. So, lipat agad tayo kay Dayuhan. Ito na po, kayo na po, Dayuhan. Umakat lang yung gusto umakat. May bakante pa tayong dalawa. Ayan mga kapatid, kung nagbabasa kayo ng Biblia, hindi lang Old and New Testament, tingnan ninyo po ang mga paliwanag ng mga nakakaunawa ng Biblia. Katulad ni Emmets, may katotohanan yan na hindi nyo lang napapakinggan ang sinasabi niya. Bakit ang Kristo ninyo ay sinungaling? Kasi sa inyo, sinungaling ang Biblia. Pero ang Old Testament, nagpapatotoo na may iisang Diyos. Pero itong mga Kristiyano ngayon, na naniniwala na si Jesucristo ay Diyos, mga sinungaling. Kaya ang dapat makausap ninyo, mapapahiya kayo sa mga atheist. Ang mga atheist, talo pa kayong mag-isip, kayong mga nagpapakilalang nagbabasa ng Biblia at naniniwala na si Jesucristo ay Diyos. Kasi hindi ninyo mapaniwalaan ang nagagawa niya sa inyo. Wala kayong kapangyarihan, kundi ang kapangyarihan ng demonyo. Katulad nitong angkol na ito na walang galang. Dapat lang talaga lumuhod ito paluluhurin talaga ito Kung hindi ka luluhod ngayon, mapapaya ka, magigising ka, sabi sa Daniel 12. Magigising ka sa walang hanggang kahiyan. Kung nakikinig ang magulang mo, dapat nahihiya na sa iyo Pero ikaw wala kang hiya Wala kang utang na loob. Ang yabang-yabang mo. Kailan lang pinapadede ka ng nanay mo. Ngayon akala mo na kung sino ka na. Makinig kayo kay Emmets. Kayong mga naniniwala na si Kristo ay Diyos. Pinasisinungalingan ninyo ang Biblia para sa inyo. Sabi ng mga atheist, kung tunay na may Diyos, bakit ganyan kayo, mga hayop kayo? Nakakaya kayo ang magre-represent ng Biblia. Abay kay Emmets na ako. Kay sabay-sabay na ako, marunong umunawa. Kayong mga nagsasabing mga Kristiyano kayo, tigilan nyo na yan.
Hindi kayo tunay na Kristiyano. Sa tamang nakasulat, sabi ni Jesus sa Mateo 24:4, nung tinanong siya ng mga disipulo, ang tanda sa huling araw ay marami ang maliligaw. Gagamitin nilang pangalan ko. Mga Kristiyano ito, mga nadaya. Katulad itong defender na ito at sa itong angko na ito. Mula ngayon, Yun, sunod na si Sabay-Sabay. Ang napansin ko lang po kasi sa atin, tayo may mga paniniwala. Pero kasimple lang po ng kautusan na kilalanin natin siya at sa puso natin siya na siya ay nagpapatay sa krus at tayo tinubos sa kasalanan. Kasi po yung pagtubos sa atin ng kasalanan na hindi na tayo nagkakasala, nasa sa atin na po sa puso natin na kung alam natin yung tama at mabuti na sinasabi po dun sa yung bungang pinagbabawal na kay Adam na huwag kainin ang kaalaman, kamatayan, karunungan at yung kasamaan at ang mabuti, masama at mabuti. Ngayon, kung natubos na po tayo sa kasalanan na ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, dapat po isa puso natin at pananampalataya natin yung nangyari sa kanya na yun. Nasa sa atin na po yung paggawa po ng kung ano po yung nasa puso natin na alam natin yung tama at mabuti. Ngayon, kung talagang iniintindi mo po yung nagpapako sa krus at namatay at wala tayong kasalanan, ibig sabihin po, wala na po yung kasalanan na yun. Ngayon, paano kung sasabihin mo nagkakasala ka? Kasi alam mo na po yung tama at mabuti. Magmula kay Adam at namulat sila. Namulat tayo. Alam natin yung tama at mabuti. Ngayon, paano mo masasabi sarili mo, maano mo yung kaligtasan? Di ba yun nga po yung binabanggit sa John 3:16. Binigay ng ating Panginoon Diyos, yung anak niya isinugo para mapako sa krus at tubusin tayo. Ganun tayong kamahal ng Diyos. Tinubos tayo sa kasalanan. Ngayon, yung pagtubos sa kasalanan na yun, hindi masasabing lahat. Alam nyo kung bakit hindi sabing lahat ng tao? Maliban na lang kung may pananampalataya ka. Sabi nga, ang pagkilala sa kanya sa John 3:16, He gave a begotten Son who believes in Him. Kung naniniwala ka sa kanya, shall not be perished. Diba? May eternal life pa. Ngayon, kung hindi mo siya kinikilala, nasan yung eternal life? Nasaan yung nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo na lahat ng dinanas niya para sa pagmamahal sa atin. Tinubos na tayo, wala na tayong kasalanan sa pagtubos na yon. Ngayon, paano tayo nagkakaroon ng nasa puso natin? Tinanggap mo ba siya? O baka kinikilala mo lang siya na Diyos? Wala kang pananampalataya? Hindi ka pa mapupunta sa Kingdom of God kung di ka papanganak muli. Hindi naman sabihin yung ibig sabihin ng born again doon yung born again na simbahan. Hindi, para sa lahat yun. Yung kautusan na yun, para sa lahat. Napakasimple lang yun. Kaya ngayon, may pagkatalo-talo. Okay, tapos na. So, dami mo request na naman, Victor. O ikaw naman ngayon, Emmet. Okay, magandang umaga. Isa puso, sabi ni Sabay-Sabay, no? Babati muna ako. Babatiin ko muna si Defender, si Brother Joven, nakita ko, no? Sila Shelby, okay, babatuhin ko lang, no? Mga kapatid nating Muslim, si Light of Suna, si Ma'am Eshal, si TG Mapagmahal, si Judas Chano, okay? Si Daddy Kyle, si Dayuhan ng ROG. Okay, matagal ko ng ka-discussion mga to. Sa Facebook pa lang. Hindi ko naman nakikita yung Robin De La Rosa ang ingay-ingay dito. Ngayon ito tanong ko sa mga kapatid natin Kristiyano. Sino ba yung dadalhin sa impyerno? Okay, ang makasalanan ba ililigtas? Okay. Ngayon meron tayong kapatid dito nagla-live siya, no? Meron siyang isang moderator. Ang pangalan ng moderator Batotoy. Nagtuturo siya na ililigtas yung mga makasalanan. Nakakatakot yung ganun. Nakakatakot.
So, yung tinuturo niya maliligtas yung mga kasalanan, yun ang tanong ko, ililigtas ba yung mga kasalanan? Sino ba dadalhin sa impyerno? Sino ba dadalhin sa langit yung mga kasalanan? Ngayon, kung papakinggan niyo yung mga kapatid nating Muslim, no? Lalo na yung ROG, hindi yan nagtuturo ng kasalanan. Ang sinasabi nila, hindi sila gumagawa ng kasalanan. Mga kapatid, no? Kahit ano pa yung pinag-aaralan natin dito, aral lang yun. Dapat dyan, isinasa puso, sabi ni sabay-sabay. Ngayon punta tayo sa Bible. Sabi sa Deuteronomy 4, no? Pag binasa niyo yung Deuteronomy 4, ipinakita sa kanila para malaman nila. Ngayon, nung nalaman na nila, may alam na sila. Ano sabi nung alam na nila? Ngayong alam mo na, isa puso mo. Mga kapatid, hindi lang tayo nagkukwentuhan dito. Isinasa puso natin. Kahit ano pa yung aral natin, kung hindi natin sinasa puso, ewan ko sa inyo kung maliligtas kayo. May mga nagtuturo maliligtas yung mga makasalanan. Ako, matakot kayo doon. Yun lang mga kapatid, maraming salamat. Ayun, salamat kay RJ. So, mag-tap-tap naman kayo. Kanina pa tayo naka-live, wala pa tayong like. So, para malalong dumami makapanood sa atin. So, shoutout sa ating 30,000 viewers. Lipat na agad tayo kay Apro. Okay. Salamat kay Emmet. Mamaya, tanungan portion tayo ha. Akyat lang. May bakanting isa. Umaga po ulit. No? Unahan ko na kagad sa Kawikaan 27:1. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang tao. Yung pagsasabi po na ikaw ay hindi na nagkakasala, paghahambog po yun sa sarili at sa Diyos. Ipinaghahambog mo na sa mga darating na panahon, sa mga susunod na araw, hanggang sa mamatay ka, hindi ka magkakasala. Ay, malabo pong mangyari yun, no? Kahit lingkod ng Diyos nagkasala, no? Hindi naman sinasadya, mapapatawad. Yun naman yung punto doon. Kaya lang, kung sabihin mo na hanggang katapusan ng buhay mo, hindi ka na magkakasala, ewan ko lang kung anong pumasok sa utak mo, paano mo nasabi yun, paano mo nakuha yun, no? Baka nga sa buhay mo, yung utang ng mga ibang tao, doon pa lang, magkakasala ka. Hindi natin alam, madali lang magsalita niyan, madali lang magsabi niya na 100% di ka na nagkakasala. Tsaka ba't doon tayo napunta? No? Ang nangyari kasi, pumasok si Dayuhan, alam ko nakakulong si Tibuloy may nakawala na pala. No? Nasa katauhan na ni Dayuhan. Ang nangyari, nung pumasok si Dayuhan, na iba yung topic, may topic yung host nagulo na. Yan. Doon naman sa sinabi ko ni RJ, no? Sabi raw, hindi raw tayo ililigtas na kasalanan. Basahin natin itong Mateo 1:21. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yun naman pala yung yun naman palang dahilan bakit tayo ililigtas ng Panginoong sa Kristo. Doon ba sa pagligtas ng Panginoong sa Kristo, tapos na ba yun? Pagkatapos na tayong iligtas sa kasalanan, tapos na ba yun? Ay, marami pang pinapagawa sa atin. Ito po nakasaad sa Ikalawang Pedro 1:5, patuloy. Basahin natin. Oo, at dahil din dito sa pagkaragdag sa ganiyang inyong buong sikap, ay idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang alin? Ang kagalingan. At sa kagalingan ay ang kaalaman. At sa kaalaman ay ang pagtitigil. At sa pagtitigil ay ang pagtitiis. At ang pagtitiis ay sa kabanalan. At ang maraming pinauutos ang Panginoong Kristo, hindi lang doon. Saka pansinin niyo po, no? Ito pong si Dayuhan, subukan niyo pong tanungin. Siya ba ay nag-iisip pa ba ng masama? Kung siya hindi na nagkakasala? Ang sasagot niya, oo. Pero kung tatanungin nyo, kung tayo bang mga hindi pa sumasang-ayon na hindi na nagkakasala, ay nagkakasala pa, malinaw na iniisip niya na nagkakasala pa rin tayo. At masama yun. So lumalabas, sinungaling ka, Dayuhan.
Yon, sunod na natin si Victor Maligno. Ay, wala na pala yung Maligno. Victor, kailan naging Diyos si Jesus? Ayan, no? Natatawa ako sa mga ano na to. Ayaw ko nang banggitin eh. Kasi nangako na ako, ayaw ko nang mag-ano eh. Pero sasagutin natin sa aral. Sabi doon sa Ecclesiastes 12:13, saka na muna yan, na talagang ang mga tao, dudugtungin ko lang yung sinabi ni Hogie kanina, talagang ang tao talagang nagkakasala. Itong si Dayuhan kasi na ito, tsaka itong si Paul, at mga ROG, at sino pa mga member na hindi na daw, ang paniniwala, hindi na daw nagkakasala, kalokohan yon, kasinungalingan. No? At sino ba ang tatay ng mga sinungaling? 8:44 ng Juan, kayo is sa inyong amang Diablo. Ayan. Ang tatay nyo, Diablo. Hindi ako nag-add home ha. Ang binabasa ko lamang ay ang talata ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, 8:44 ng Juan, kayo is sa inyong amang Diablo. Bakit? Ang nais ng Ama, ang ibig ninyong gawin, siya ay isang mamamatay tao, buhat pa nung una. No? Ibig sabihin, kayo ay talagang ano, at saka yung sinasabi ninyo Dayuhan na kami ay sasamba sa inyo, mas mabuti bro ikain mo na lang yan, matulog ka na lang. At meron nga si Apostol Juan, muntik niya nang sinamba yung anghel Anong sabi sa kanya ng anghel? Wag ingatan mong wag gawin yan. Ako'y kapwa mong alipin. Sumamba ka sa Diyos. Buhay na anghel yun Ayaw niya magpasamba si Juan sa kanya. Ikaw naman gusto mo, ikaw ang sasambahin ng mga nandito. Kalokohan yan, bro. Talagang kung may pagkakataon ka pang magsisi ka na sa pinagagawa mo. Sa mga pinagtuturo mo kanila Lady May, kanila Edna, no? Ako hindi na ako mamimersonal ngayon, ayoko na kasi sawa na ako sa pamimersonal tapos na ako diyan. Ang masasabi ko na lamang doon sa Apokalipsis 2:27 na talagang itong mga to sarap hampasin ng pamalong bakal. Yun ang sabi doon sa 2:27 ng Apokalipsis. No? Yun na lang siguro. May 20 seconds pa ako. Sige, i-mute, i-wave ko na. Okay, salamat Victor. So, mamaya pagdating sa tanungan, ang masusunod po yung host, kung sino gustong mauna magtanong at sino tatanungin. So, Nga pala, may 5 seconds pa ako. Paki-subscribe po ng Ang Dating Landas YouTube channel ko. Salamat. okay, nakasubscribe na ako dyan. So, sa tanungan natin para maayos. Lahat naman kayo may karapatan na magtanong. Ngayon, pagkatapos magtanong ng lahat, tsaka uli pahayag. So, ikaw na, Mr. Manok na pula, ikaw na, Red. Mr. Red, naka-off yung mic mo. Yes, Yun. magandang hapon sa lahat. Okay. So, patungkol naman sa sinasabi ng kapatid no na hindi na magkakasala. Sa totoo lang, habang tayo ay buhay pa, tayo talaga ay nakakommit ng kasalanan. Kasalanang hindi sinasadya at kasalanang sinasadya. No? Kasi sabi nga ng Bible, kung nakikita mo ang iyong kapatid na nagkasala siya, ngunit kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, ipagdasal mo siya. Ngunit kapag nagkasala siya na ito'y hantong sa kamatayan, ay huwag mo na siyang ipanalangin. Sumulat din naman si Juan, doon sa Balik tayo sa paksa natin, kuya, yung kailan naging Diyos si Jesus. kailan naging Diyos si Jesus? Actually, brother, gaya nga ng sabi po ng John 1:1, actually, siya ay Diyos na, nung sinauna pa, Diyos na talaga siya. Ngunit yung existing niya into flesh, marami kasing nag-aakala, brother, na nag-exist lang siya noong ipinanganak.
Kasi ang binabasihan nila doon, yung word na Jesus. Yung word na Jesus, yun po yung tinitingnan po ng mga tao, no? Tsaka yung pagkapanganak niya dito sa mundo na naging tao siya. Pero kung titingnan po natin yung origin niya, siya po ay Diyos na talaga doon sa origin niya po. Kasi kung titingnan, babasahin po natin yung Hebrew, bago siya naging laman, may pag-uusap na naganap doon sa Ama at sa Anak, no? Na kung saan, siya mismo yung nag-offer sa kanyang sarili, at yun nga, naganap yung sinabi doon, na kung saan ay naging nagkatawang tao si Jesus. So meron namang nagsasabi na tao lang si Jesus. Pero, kung titingnan po natin, meron po siyang pinagbulan. Kumbaga, iba yung tao lang talaga. Kasi ang tao lang talaga, wala siyang history. Kumbaga, nag-exist lang siya noong merong lang naganap na intercourse sa pagitan ng kanyang mga parents at Okay, nag-time na. So, ang huli magsasalita na ay si Pablo. At hindi na tayo magpapaakit muna para makapagtanong na. So, Pablo, kailan naging Diyos si Jesus? Amen, no? Sa akin, Diyos talaga si Kristo. Kasi sabi niya dun sa John 1:29, sabi ni John, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kung tao lang, wala namang gano'n na makakaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Diyos yun. Pero hindi ka niya highlights. Ang ano ko dito, kung nagampanan ba ni Jesus talaga, no? Yung sinasabing, bakit siya naparito para kunin ang kasalanan ng sanlibutan? Ito ang problema sa mga Kristiyano. Naniniwala silang Diyos si Kristo pero hindi makita sa buhay nila. No? Walang patotoo. Bakit? Kasi yung kasalanan nasa kanila pa rin. Sinabi na nga ni John, kinuha na ni Kristo ang kasalanan ng sanlibutan. No? Pinako na dun sa krus eh. Sabi dun sa may Galatia 5:24. Yung pita ng laman na sinasabi nila. Kasi alam ko yun yung sinasabi nila na hindi ka dun hindi ka dun makakalaya habang nabubuhay. Kasi sabi dun sinama na sa pagkapako ni Kristo sa krus. No? Kaya nakakatawa lang talaga yung mga sinasabi ng atheist na totoo naman. Yung mga Kristiyano, mga ano lang yan, mga hypocrites. No? Kaya nagawa yung kantang Banal na Aso, Santong Kabayo eh. No? Dahil sa mga to eh, mapagpanggap, Kristiyano sila tapos nagkakasala. Sige nga, isipin nyo yan, between good and evil ang Diyos, saka ang Diablo. Tapos sasabihin mo nagkakasala ka, saan ka dyan nakapwesto? Ano ka, Diyos, nasa Diyos ka tapos nagkakasala ka? Walang ganun sa Biblia. No, mga kapatid, kaya tama kahit si Jesus sinabi niya sa mga Pariseo, mga hipokrito kayo. Nagtuturo kayo, tapos hindi nyo man lang mai-apply. Para kayo mga bulok na nalibingan. Malinis lang kayo sa panlabas, pero nabubulok kayo sa loob. No? Tamang-tama talaga sa inyo. Tingnan mo, nagpapakilalang Kristiyano dito, pero kung ano-ano lumalabas sa bibig, keso bobo, kesa ganto, kesa ganyan. Alam mo ang nagpaparumi sa tao yung lumalabas sa bibig. Hindi na natin dito kailangan magpaanuhan ng aral. Yung lumalabas pa lang sa bibig na, alam na namin kung saan kayo eh. May ganyan bang mga naniniwala na Diyos si Kristo? No? Huwag yung dayain sarili niyo mga kapatid. Kahit anong aral niyo ng letra, kung walang patotoo sa buhay niyo, tama ang sinabi ni Kristo. Hindi lahat na tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon, maliligtas. No? Kung di sumusunod lang doon sa kalooban ng Ama. Ano ba kalooban ng Ama? Nagkakasala? Aba! Mag-isip kayo. Tama, di ba? So, yun lang sa akin kapatid, no? So, ayun lang. Kung talagang Diyos si Kristo, i-apply natin sa pamumuhay natin. Huwag lang puro salita. Walang imposible sa Diyos, no? Sabi doon. Kaya kayong baguhin ng Diyos. Okay, nag-time na. Wala nang Okay, umakyat. tatanungin ko si So, Hugi. dito na tayo sa tanungan. Ito, ang unang magtatanong ay si Uncle. Sino ang gusto mo